Panahon na naman ng sale, guys. Siyempre, nagharap na po ako ng 10 smartphone ngayon na meron pong malakas sa performance pero meron pong makatwira na presyo. 10 smartphone po, 5 global version at 5 China ROM. Sigurado meron po kayo magugustuhan dito. Simulan po natin sa may China ROM, guys. Dito po sa may Redmi K90. Isa po ito sa pinakamurang smartphone, guys, na meron pong Snapdragon 8 Elite na processor. Same phone lang po sila ni Poco F8 Pro na nasa kulang 30K na nga po yung presyo. Kaya malaki po yung matitipid natin. If ever po na si Redmi K90 po yung bibili natin. Guys, napakarami pong smartphone na overpriced ngayon. Pero still, marami pa rin pong smartphone na meron pong magandang specs. Ang kailangan lang po natin ay maging matalino po sa pagpili ng bagong smartphone. Isipin mo, literal po na flagship specs yung makukuha natin dito. Pero marami pa rin sa atin. Still, bibili pa rin po na napakamahal na smartphone. Pero yung specs po na makukuha natin ay pang entry level lang. Hindi naman natin, guys, masisisi yung mga bumibili nga po ng ganyang klase ng mga smartphone, yung mga overpriced. Lalo pat wala nga po silang idea dito nga po sa mga China ROM. Tapos kung first time ka nga na maririnig mo yung China ROM, sigurado negative po agad yung maiisip natin. Na para bang ang pangit pong pakinggan pagka po China ROM yung smartphone natin. Guys, ma-appreciate lang po natin ang China ROM po na smartphone. If ever po meron tayong alam sa specs, at if ever po na makakagamit tayo ng China ROM, at pagka na-compare nyo sa mga global version, doon pa lang po natin makikita na napakalaki po ng difference ng global version at China ROM. At pagka nakagamit ka ng China ROM, guys, siguradong hindi ka nababalik sa global version. Pangalawang smartphone po natin, dito naman po tayo sa global release ng mga smartphone. I think okay pa rin po yung smartphone na to. Guys, hanggat meron pong stock ng Infinix GT30, I think ito na lang po ang bilhin natin kung nasa around 12,000 lang po yung budget natin. Dahil talagang mahirap po maghanap ngayon, guys, ang global release na mayroong magandang specs para po sa may 12,000 na presyo. Hindi man to kasing lakas, guys, ng mga ibang China ROM nga po ng mga smartphone. Pero kahit papaano po, maganda po yung specs ng GT30 5G compare po sa maraming smartphone ngayon. Dahil even nga po yung mga bagong labas ni Infinix, guys, pagka po kinumpare nyo yung GT30 compare po sa mga bagong labas ngayon, guys, mahihirapan po tayo makabili ng halagang 12,000. Pero kasing ganda nga po ng specs ng GT30 ngayon. Guys, pangatlong smartphone po natin. Dito po ulit sa mga China ROM. Kung medyo hindi nyo po trip si GT30, I think meron po magandang smartphone dyan. Na halos ganyan na din po yung presyo. Pero overall specs, maganda rin po yung makukuha natin. Ito, guys, Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Meron din po siyang global version. Pero ang mahal po ng presyo niya. Pero dito nga po sa may China ROM, is nasa around 12,000 lang po yung presyo niya. Meron po siyang Snapdragon 7S Gen 3 na kahit pa paano medyo malakas po sa may gaming. Guys, medyo magkahawig po ng specs ang Redmi Note 14 Pro Plus 5G saka po yung Poco M8 Pro 5G. Ang problema lang po dito kay Poco, guys. Dati pong 15,000 yung kanyang SRP. Pero ngayon po, umabot na po siya ng kulang 20,000. Masyado po siyang mahal ngayon. Dito po ulit, guys, sa mga global release ng mga smartphone. Eto, guys, hindi ko po na-review yung smartphone na to. Dahil masyado nga po siyang mahal, guys. Lumabas nga po siya last year. Pero ngayon po, marirecommend ko po siya sa inyo kung Realme nga po yung inahanap natin. Ito pong si Realme 15 5G. Guys, kahit pa paano, okay po yung specs na makukuha natin sa kanya. Compare nga po sa mga bagong labas sa mga smartphone ni BBK. Meron po siyang AMOLED 144Hz sa refresh rate dito sa display niya. Naka 7,000 po yung battery natin. Dimensity 7300 yung processor. At 80 watts po yung charger. Guys, kaysa bumili ka ng Realme C100 na napakapangit ng specs, pero yung SRP niya is 15,000 din. Mag Realme 15 5G na lang po tayo. Overall na specs po niya, mas maganda compare po sa may bagong labas na yan. Kumbaga lamang lang po sa 8,000 mAh battery si C100. Pero guys, hindi rin po mababa yung 7,000 mAh battery po ng Realme 15 5G. Kung flagship gaming po naman, guys, yung hinahanap natin, nandyan din po si OnePlus A60. Magse-sale po siya, guys, ng around 22,000. Pero bukod nga po sa napakalakas sa processor na Snapdragon 8 Gen 5, meron din po siyang napakalaking battery na A3 mAh battery. Guys, isa po ito sa pinakapanalong China ROM na mabibili natin kung gaming phone nga po yung hanap nyo. Dahil sa napakalakas at napakalaking battery. Samahan pa nga na magandang software, decent na camera, tapos mabilis nga po na charger na 100 watts. Kaya po para sa around 22,000 nga po na presyo niya, at sa tingin ko actually bababa pa yung presyo niyan pagka mismong sale na. Guys, napakaganda pong i-consider. Yan pong si OnePlus A60 ngayon. Ito pong susunod na smartphone natin, guys, is slasher lang po. Ayoko sa may smartphone na to. Dahil ang dami pong smartphone na mas maganda sa kanya. Pero considering nga po na 2026 na at nagmamahalan nga po yung mga bagong labas sa mga smartphone. Guys, napaka-perfect po ngayon na i-consider natin itong si OnePlus Nord CE5.
Guys, kasing lakas po niya ang GT50 Pro pagdating nga po sa may performance. Siyempre, wala lang po mga gaming features nga po si OnePlus. Pero pagdating po sa may software, dito nyo po maaasahan si OnePlus guys. Kaysa nga po kay Infinix. Tapos mas mura pa siya, na nasa around 17,000 lang po yung presyo. Hindi ko lang po guys sa review yung smartphone na yan. Pero kung titignan nyo po yung specs niya, guys, masasabi po natin na talagang panalo yan. Kung flagship killer naman po ang gusto nyo, hanggat mura po si Redmi K90 Pro Max size, I think okay po itong bilhin kaysa po kay Poco F8 Ultra. Dahil umabot na nga po ng higit 40,000 yung presyo ng Poco F8 Ultra, habang si K90 Pro Max is nasa around 33,000 pa rin po siya. Hindi na po kailangan ng mahabang explanation to. Di talagang sobrang ganda pa rin po ng smartphone na to para sa overall specs na makukuha natin. Eto guys, yung Oppo smartphone naman po yung hinahanap natin. Eto guys, alam ko still marami po sa inyo is Oppo smartphone po yung gusto. Guys, kung gusto nyo po na magandang Oppo, na meron po magandang overall na specs, pero saktuhan lang po yung presyo. Guys, ito po, si Oppo Reno 10 5G. Guys, dati po napakamahal yung presyo niya. Pero ngayon po, bagsak presyo na po siya sa around 15,000. Sadyang luma lang po talaga ang smartphone na to, pero po para sa specs na makukuha natin, mas damang pa rin po siya. Compare po sa majority ng mga smartphone ni BBK na lumabas po ngayong taon. Guys, hindi ko rin po na-review yung smartphone na yan dahil alam nyo naman, talaga napakamahal po niya nung una lumabas po yung smartphone na yan. Na umabot nga po ng higit 20,000. Pero ngayon po, para sa around 15,000, I think okay na okay po siya. Kaysa bumili ka ng mga bagong labas po ng mga Oppo ngayon. Guys, bago ko po sabihin yung pang-limang smartphone natin sa mga China ROM, pa-double check guys, baka hindi ka pa nakasubscribe. Check mo lang guys. Wait kita. Okay na, tuloy na natin. Salamat. Ito nga po si Lenovo Legion Y70 2026. Naglalaro po yung presyo niya guys sa around 25,000 ngayong sale. At sa mga nakapanood nga po ng review natin, talaga napakapanalo po niya sa gaming, itong si Y70. Lalo pa't napakalambing nga po ng thermal niya sa gaming at hindi pa nga po siya nag-overheat. Naka-Snapdragon 8 Gen 5 po yung processor niya, malaki rin po yung battery niya, at maganda po yung design, at malinis po yung kanyang software. Guys, pang-lima pong smartphone natin sa mga global release po ng mga smartphone. Still po, available pa rin po si Tecno Pova 7 Ultra. Yan pa rin po guys ang pinakamalakas sa smartphone ni Tecno na mabibili po natin ngayon. Dahil hanggang ngayon nga po guys, wala pa rin po tayong balita nga po sa magiging release date or magiging specs nga po ng Pova 8 Ultra. Pero considering nga po guys, na ito pong Pova 7 Ultra, nagre-range po siya sa kulang 15K nga po na presyo. I think kung balak nyo pong bilhin yung smartphone na yan, at Tecno po yung gusto nyo, maganda pa rin po yan si Pova 7 Ultra. Dahil mas maganda pa rin po yung kanyang specs compare po sa maraming smartphone ngayon. Para sa inyo guys, anong smartphone po din yung pinakasulit? Comment nyo lang po sa may comment section. O kaya baka sakaling meron ka pang smartphone na gustong i-share na meron pong malaking discount ngayon. Comment nyo lang din po sa may comment section. At play ko lang po yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.